ano naman tong dolo insidente o incidental fraud. So, yung incidental fraud, halimbawang, ito yung, kasi sa casual fraud, kaya pumayag dahil nagsabi ka ng hindi totoo. Kaya siya napapayag. Pero ito, nandun at wala, nandun yung panluloko o wala, papayag naman sila. Bibigyan ka pa rin ng consent. Kumbaga yung example dun sa napanood ko na video, kaya ako natutunan yan. Halimbawa, may isang isang babae o lalaki na gustong magturo sa isang university. No? Sinabi niya meron siyang na-earned na unit sa MBA. Kumbaga na-take up niya yung subjects na yun. Units. Pero, lumalabas na nung nag-background check yung university dun sa kung saan siya naka-enroll, lumalabas na na-drop niya yung subject na yun. So, hindi niya talaga na-earned yun kasi drain-up niya. Okay? Doon pumapasok yung fraud. Pero, i-hire pa rin siya. Pero yung ibibigay sa kanya is mas mababang sweldo. Okay? Yun eh. Kasi baka natatakot tayo na baka hindi tayo ma-hire, kaya hindi natin sinabi na drain up natin yung subject. Okay? May mga ganyan, may mag-a-apply, tuturo sa college o sa isang university, sasabihin may unit sila sa, okay, MBA o MBM, may unit sila sa ganyan. And then, nung nag-background check yung sinabi nung register ng school na yun na hindi ko niya na-earn yun, drain up nga niya. So, doon pa lang, fraud na yun. Kasi, hindi mo sinabi na drain up mo yung subject na yun na gusto mong ituro. Subject sa MBA na gusto mong ituro pero drain up mo. Yun yung fraud. Kasi sinadya mong hindi sabihin, baka natatakot kang hindi ma-hire. Kasi yun na nga, i-hire ka pa rin pero ang sweldo mo is yung yung mas mababa kaysa dun sa may units ng masters o yung graduate ng MA. So, kung may units ka ng MA, kahit hindi ka graduate, mas mataas yung sweldo mo kaysa dun sa walang MA, di ba? O walang units ng MA. So, dahil gusto mo ng mas malaking sweldo, nagsabi ka ng hindi totoo, yun ang incidental fraud. Kasi i-hire ka naman ba't hindi ka nagsabi ng totoo? At ang remedy daw dyan, ayun yun, liable ka for damages. Pag incidental fraud, liable ka for damages. Magbabayad ka sa school na yun. Kasi, nakalagay doon sa contract na yun yung sweldo mo, hindi naman dapat yun ang matatanggap mo. So, babayaran mo sila for damages kasi niloko mo sila. So, yun. Yun yung mga, kasi di ba apply din sa human resource yan. Di ba? Dahil natatakot tayong hindi ma-hire sa school na gusto natin pagturuan, nagsasabi tayo ng hindi totoo. Nagba-background check. Tinatawagan yung school, yung registrar. Sa registrar tumatawag gan para ma-confirm kung na-earn ba talaga yung units or may grade ba talaga siya dun sa subject na yun. Ibig sabihin nung may grade na-earn. So, yun yung incident. Yun yung natututunan natin bago. Yan yung dalawang klase ng fraud. Yung casual fraud at incidental fraud. Yan yung fraud according to meaning. So, yun lang po.